Today ay sisilipin natin ang kauna-unahang patubig ng buong Kamaynilaan noong panahon ng Espanyol, ang El Deposito dito sa San Juan City. Ang El Deposito ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang lugar na ito na dating kilala sa pangalang El Deposito ay naglalaman ng isang mahalagang bahagi ng ating nakaraan na patunay sa kasaysayan ng pakikidigma at kaligtasan. Ang El Deposito ay isang lumang imbakan ng tubig na itinayo noong panahon ng mga Kastila. Isa ito sa mga pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Maynila noong panahong iyon. Ngunit higit pa sa pagiging isang infrastruktura, ito ay naging sentro ng isang maksisayang pangyayari noong 1896. Noong 1896 sa panahon ng Rebolusyong Pilipino, ang El Deposito ay naging isa sa mga pinaglabanan ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Sa pangunguna ni Andres Bonifacio at ng Katipunan ay naglunsad ng isang matagumpay na pag-aaklas upang bawiin ang kontrol sa lugar na ito mula sa kolonyal na puwersa ng Kastila. Ang matagumpay na pagsakop sa El Deposito ay isang mahalagang hakbang sa pakikibaka para sa kalayaan. Nagbigay daan ito sa iba pang mga revolusyonaryo upang ipagpatuloy ang kanilang laban sa kalayaan at patunayan ang kanilang determinasyon para sa isang malaya at makatarungang bansa. Sa panahon ngayon, ang El Deposito ay hindi lamang isang makasaysayang lugar, kung hindi isang simbolo ng tapang at sakripisyo ng mga Pilipino. Ito rin ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng ating kasaysayan at mga aral na maaari nating matutunan mula dito. So mga kaponyo, after ng ilang oras na biyahe, ay narating din natin itong Museo El Deposito, kung saan makikita natin dito yung kauna-unahang patubig na ginawa ng Espanyol. At marami din kasaysayan ang nangyari dito dahil dito raw din nagtago at sinubukang mag-aklas ng mga Katipunero. So napakaganda ng lugar na to at marami tayong malalamang mga istorya patungkol dito sa kauna-unahang patubig ng buong Kamaynilaan. So tara, samahan nyo ko at pasukin natin. Let's go! So mga kaponyo, andito na tayo sa loob ng museo at makakasama natin si Miss Sheila na siya yung mas nakakaalam ng mga istorya at kwento sa loob nitong El Deposito. So samahan niyo ako at para malaman natin, magkaroon tayo ng magandang information kung ano ba ang koneksyon ng El Deposito sa ating kasaysayan. So Miss Sheila, saan muna tayo pupunta dito? Dito po tayo magsisimula sa ating tatlong gallery, and after po nun ay saka po tayo bababa sa underground tunnel. Okay, so may tunnel, di ba? So yun yung mas exciting sa akin kasi yun yung talagang may history dito, yung tunnel. So tara, punta tayo. Okay, ganda, malamig. So well-maintained talaga. So Miss Sheila, sa ngayon, sino yung nangangalaga nitong museo na to? Sa ngayon po, ang curator ng Museo El Deposito ay si Mr. Jonel Rabusa po. And kasama po yung mga admin staff, mga security guards po natin na nasa baba. Okay, sige. So tara. Wow! So, dito po yung start ng Gallery 1 natin. So, ito pong panel ay nakadedicate kay Francisco Carriedo. So, siya po yung nagbigay ng pondo para masimulan yung plano ng Manila Waterworks System. So, isa po siyang Espanyol na dumating dito sa Pilipinas. So, nagbigay siya ng 10,000 pesos sa Ayuntamiento de Manila or yung Manila City Hall that time. But since yung 10,000 po na yun ay hindi pa rin enough, so ang nangyari ay kumbaga inilagay yung pera niya, yung donation niya sa pangangalaga muna ng ayuntamiento. Then sila na po yung gumawa ng paraan para mas mapataas yung fund na binigay ni Carriedo. So yung fund po ni Carriedo ay later on tinawag na Caja de Carriedo. Siya po yung naging primary fund ng pagsasagawa ng Manila Waterworks System na pinangunahan naman po ni Engineer Genaro Palacios. Oh. But
ayun po, ilan po sa mga ginawang actions ng Ayuntamiento de Manila para ma-increase yung fund ni Carriedo ay una po nanghingi sila ng mga donations din and nag-impose po sila ng tax sa meat consumption dito sa Manila. But it was only after 150 years lamang po na nagamit yung donation ni Carriedo nung masimulan po yung pagpapagawa sa Carriedo Fountain na isa po sa mga outlet ng tubig dito po sa Kamaynilaan. So, dito po tayo. So, let's go. So, matanong ko lang, Miss Sheila, yung si Carriedo, ano yung posisyon niya sa pamumuno ng mga Espanya nung Pilipino nung panahon ng Bali, pananakop nila? nagsilbi po siyang shipment supervisor sa galleon trade, yung Sacra Familia po. And then, ayun po, dito na rin siya nanirahan, dito na siya nagkapamilya. And ayun nga po, dahil sa bilang pagiging supervisor nga sa galleon trade, nagkaroon siya, naka-acquire siya ng wealth. So, ayun, naisipan niya po na mag-donates and ma-initiate nga po yung project ng patubigang para po sa mga residente ng Manila. Sige. So, ano naman kaya ito? Mukhang, ayos na, maganda to So, ito po yung model ng Carriedo Fountain na natapos gawin noong 1880. Pero noong 1882 lamang po ito na-open sa public or na-inaugurate. So, doon po sa gilid na iyon, makikita po natin iyong commemorative coin and commemorative stamp na pinamahagi po sa mga residente ng Maynila noong pinasinayaan po iyong fountain. Yan So, po. bakit sila namahagi ng ganito? Anong ano nito? So yung Yung coin na yung coin and stamp po ay may mukha ni Carriedo. So bilang pag-honor po sa naging donation niya and sa initiative niya po na para nga po magkaroon ng source ng malinis na tubig yung mga tao sa Manila. Okay. So, mga po nyo, ito yung ano lang, parang ano lang to, parang 'di ba, parang Model. sample lang, model lang ng fountain na pinagawa ni Carriedo. At dito, ito yung actual na litrato. Ayan. So, makikita nyo 1880, then merong 1882, then ito yung 1891. So, from the start, pinakita sa picture. Ayan. So, meaning, itong fountain na to, siya yung nagsimula ng patubig talaga. Well, not technically lang po, isa lang po siya sa outlet. So, Okay. ang Manila Waterworks System or Carriedo Waterworks System po kasi ay may tatlong bahagi. Una po yung water source which is the dating San Mateo River or Marikina River ngayon. Okay. And yung imbakan po ng tubig which is dito sa El Deposito. And yung outlet po gaya ng mga public water fountain and public water hydrants na may sample din po doon. Okay. So, mga po nyo, napaka-importante nitong history na to. Kasi alam nyo bakit? Dito nagsimula yung sistema kung saan ngayon nangyayari sa ating ngayong bansa is yung mga patubig na mga dam, lahat. So, dito nagsimula. Ito yung kauna-unahan na dito sa Pilipinas. So, napakagandang malaman yung istorya nito. So, since ang Carriedo Fountain nga po ay nakasituate sa isang rotonda or intersection ng highway at malaki rin po yung size ng fountain, so madalas po itong nadadali ng mga government projects gaya ng road widening. Okay. So, noong una po ay ginawa nila, dinemolish po nila yung brick fence ng fountain, pero hindi pa rin po yun sapat kaya kinailangan na i-relocate itong Carriedo Fountain sa dalawa pang lugar. So, noong una po ay noong 1976, so from Sampaloc, Manila ay nilipat po iyong Carriedo Fountain sa Plaza Dilao sa Paco, Manila naman po. Okay. And then after that, by the year of 1982 naman po ay nailipat yung fountain sa Balara, Quezon City. And kasabay po nun ay nilagyan na po siya ng historical marker. Yan po. Then, by 1997 naman po, ni-request po ng Manila City Government na ibalik yung fountain sa city. So, until then po, ngayon, makikita na natin yung Carriedo Fountain sa harap po ng Santa Cruz Church sa Santa Cruz, Manila. Okay, Yes po. historical ng fountain And pala na yan. may replica naman po siya doon sa area na pinaglipatan niya doon sa Balara, Quezon City. Kasama pa rin po ng historical marker. Okay, so pinaka-original pa rin is yung nandito pa rin. Yun nandito na Nandito po. pa rin. Ito yung pinaka-original talaga. Wow. So, yun. Napakaganda nung in-explain sa atin ni Miss Sheila. So, saan ang next natin, Miss Sheila? Doon po tayo sa next panel natin. Okay, let's go. Pero yung mga nandito, yan katulad niyan, mga replica na ba yan o mga original na? So, ito po ay original piece po siya na ipinahiram ng Intramuros Administration dito po sa El Deposito. Pwede ba siyang hawakan? Hindi po siya Hindi na pwedeng pwedeng hawakan, hawakan. no? So, ito po isang public water hydrant. So, yung mga naunang model po niya actually ay galing Scotland. Pero yung mga gaya po nito, parang mga later versions na lang po, ay locally made na po siya. Okay. Pero yung design po niya, maski po ng fountain, ay usually galing po talagang Europe. So, as of now, ilang taon na siya?
Kung kwentahin natin from nung na-manufacture itong ano na to. Since 1800s pa po kasi ito, so ang estimated na years ay nasa 40? Nasa 140 po. Oh, 100 plus. Okay, so ito, walang hawakan pero tara silipin natin. Tingnan natin to. So ito yung kauna-unahan. So kung i-imagine nyo na meron tayong nasa harap natin ngayon na 140 plus years, something like that na ano, na isang bagay na napakatibay pa rin, ano? Bali, dito po makikita yung year niya. Ito. Okay, sige to. 1888 ba? Tama ba? 1888? 1886? Hindi ko na masyado mabasa. Ito, mas malinaw. 1880, tama, 1880. Okay, so 1880. Tagal, grabing So, tagal. ito po yung model po ng original piece. So, hindi na po kasi mahanap yung cover. Okay. So, may ginawa cover nila. pala siyang ganyan. Yes po. So, dito po sa ilalim nito, sa bibig ng lion na structure, ay diyan po lumalabas yung tubig. Wow. Galing ah. So, ito pala, ito yung purpose ng design ng lion. So, siya yung parang pinaka-faucet kung doon Apo. lumalabas. Maganda. Ayos ah. So, Okay, dito sige. naman po tayo sa next na panel natin. Alright. So, ito parang ano. Water filtration process Okay. po siya. So, since nung time po na napasimulan or nagawa rin po yung waterworks system, ay peak din po siya ng cholera epidemic dito sa Pilipinas. So, importante po na magkaroon ng malinis na tubig yung mga residente ng Manila. So, ito pong dalawang model ay ginawa based po sa mga orders ng mga Governor General para po for gamitin siya ng mga tao. So, yung unang model po ay nagawa noong 1833 under Wow. ng order ni Governor General Pascual Enrile. And yung second model naman po ay under sa order ni Governor General Antonio Maria Blanco noong 1850. So, as you can see here naman po, same materials lang ang ginamit, which is Oo. fine sand and charcoal. Pero dito po ay may 3 layers tayo. So, para po yan, mas ma-intensify niya yung filtration process ng tubig. Okay. And also, sinuggest din po ni Governor General Blanco na after po ng i-filter ng tubig, ay pakuluan po yung tubig for 30 minutes para mas ma-ensure natin yung safety at mas ma-enhance yung quality at maalis po yung ibang impurities niya gaya ng weird taste and smell. Yun. So, ito yung pinagmulan nung mga filtration natin ngayon. So, ito, sinaunang pamamaraan. So, kung makikita nyo rito, ayan. So, ito, malino na malino kung ano yung nasa loob. Ito ba, ano lang to? Ginawa lang for sample lang. Okay, sige. So, yan, nakita nyo. Uling pa rin talaga. At saka buhangin. So, magkaiba lang talaga siya. Ito, isang layer lang. Ito, 3 layer. So, okay, at least, nakita natin kung ano ba yung sistema noon, kung paano din sila, parang parehas nila naman nung sa ngayon, And So, ito naman. Ito naman po ay another filtration system process din po siya na based naman po sa ginamit ng pamilya ni Dr. Serizal. Oo. So, instead naman po sa sand and charcoal, ang ginagamit po nila ditong pang filter ay bulak. So, sa okay. original po niya, since reproduction lang ito, ay may mga butas po yan sa ilalim. So, doon po tutulo yung mga na-filter na tubig. So, ito, replica lang to? Yes, for replica Okay. lang siya. So, ang sinasabi rin po na yung mga may ganito, since for private siya, privately owned, ay sila yung mas mga nakakaangat sa lipunan. Mga elite, ganun po. Parang hirap mabuhay nun pag wala kang pera, no? Ang inumin mo, madumi. Tapos yung mayayaman, malinis kasi meron silang ganito. Kaya, ayun nga rin po, in-order rin po na magkaroon ng mga public na water Okay. filtration So, ito, system. for mga implement, mga mayayamang Yes, tao mga noong unang privately panahon. owned. Tapos sa mga ordinaryong tao, yung mga ganun lang na, Okay. So, talagang yung discrimination, matindi talaga, no? Pero, at least, maganda. So, replica siya, pero meaning to say na halos hawig na hawig din Yes ito. po, ganyan. Okay. So, dito mababasa natin yung reproduction ng pansalan ng tubig na ginagamit ng pamilya Rizal. Isipin nyo, gantong-gantong itsura. Okay. So, ito, meron pa tayong makakasama si Miss Geraldine na tutulong sa atin para may palawanag yung mga bagay-bagay na meron dito sa ngayon. So, Miss Geraldine, ikaw yung papalit kay Miss Sheila. Saan tayo sunod natin? Dito po naman, itong timeline po nitong dalawang nasa wall is Okay. before pa po dumating si Carriedo or bago pa po ma-establish yung Carriedo Waterworks System. So, yung mga pamamaraan ng sinuunang tao? Yes po. Okay. So, before po, ang main sources po talaga ng tubig ng mga taga Maynila ay mga ilog, sapa, at saka mga bukal po. Mhm. Kahit na po yung ilog Pasig na questionable o poor yung quality Dito ng ka, baka tubig lamigin ka dyan. Sobrang hangin. ay ginagamit din po siya bilang tubig inumin po before.
So, since wala pa nga pong mga water lines o water pipes na siyang nagdi-distribute ng tubig sa buong Kamaynilaan, ang pangunahing nagdadala po ng tubig before sa mga bahay-bahay ay mga tinatawag po mga aguador. Yan po yung itsura nila Ito, pakita natin. Ang tawag des aguador. Ito. Ayan. So, may dala silang kahoy na... ito ba yun? nakalagay po sa Itong gantong tapayan. Okay. Yan po yung so yung quality po ay yung price po ng tubig na binebenta nila is depende sa quality and kung saan nila kinuha. Kapag po ang tubig kinuha nila sa Bukal ng San Juan na may mataas na kalidad ng tubig, ang benta po nun before is 12.5 centavos. Kapag Okay. naman po sa Pasig River lang, ang presyo lang po nun is 2.5 centavos. So malaki po, before po, alam naman nating mahal na yung ganung presyohan. Nagkaiba po sila dahil nga po di hamak na mas maganda yung kalidad ng tubig na nakukuha mula sa San Juan kaysa po sa Ilog Pasig na contaminated na po. Okay, parang hirap talaga mabuhay nung unang panahon, ano? Grabe. Compare mo ngayon, napakaswerte pa rin talaga ng mga kabataan ngayon. Compare mo na halos talagang kung saan galing ang tubig, doon mag-aano ang presyo. So, ito naman, so para sa itong litrato na to, pinapakita lang na Illustration lang po kung ng paano kinukuha yung kung tubig paano. sa tapayan. Okay, sige. So, saan sunod natin? Dito po, on the Ito, other meron pa side. pala isa. Okay, sige. Dito naman po is, isa rin po itong waterworks system na before pa po kay Carriedo. Mhm. Ito po ay gawa naman, if I'm not mistaken, gawa po ng isang pare ni Fray Juan Peguero. Mhm. So, since early 17th century po kasi, nakikita na ng mga Spaniards yung potential ng mga bukal ng San Juan bilang main source ng tubig inumin sa Kamaynilaan. Mhm. So, si Fray Juan Peguero po, nag-install po siya ng mga water pipes mula sa Bukal ng San Juan patungo sa Ilog ng San Juan. Yung naging sukat po ng water pipes na yun is around 750 meters. Mhm. So, yung end po nung 750 meters na yun is nasa bahagi na po siya ng Ilog ng San Juan na accessible na po para sa maliliit na bangka. So, from Okay. there po, isasakay sa bangka yung mga tapayan or tinaha. Then, tsaka po ipapamahagi yung may mataas na kalidad ng tubig sa mga kumbento po tsaka bahay-bahay sa Kamaynilaan po. Okay, so ang sistemang ito, ang ginawa niya is para mapabilis yung pagbibigay ng mga tubig sa mga Yes bawat po, lugar. mapabilis and mas maganda nga po kasi yung quality ng tubig and Okay. mas safe po siyang inumin kapag galing sa San Juan kaysa po sa paggaling sa Ilog Pasig. So ito, medyo upgraded na Yes po. yung Pero- pag-filterize ng tubig. Yes po. Isa po Okay. siya sa mga waterworks system na before Carriedo, yung kay Carriedo po kasi is may formal inauguration. Pero Oo. ito po kasi ay parang isang portion lang po. Okay. Pero at least nakita natin dito pa rin nagsimula yung idea pa rin, no? Ng Mga Carriedo, waterworks. yung mga waterworks. Okay, sige. So, unti-unti ko na nakukuha yung story. At least hindi ko to alam na ganun pala yung sistema ng mga unang panahon. Nakala ko, basta pwede ka nang uminom sa ilog o kahit saan. Yung pala, may mga ganitong sistema na may bayad pa rin pala depende sa quality ng tubig. So, Geraldine, sa sunod natin. Gallery 2 po. So, natapos na natin yung Gallery 1 at ngayon, i-explain naman ulit natin ni Miss Sheila yung Gallery 2 kung ano nandito. Tara, pakinggan natin si Miss Sheila, okay? So, ito po yung first panel natin sa Gallery 2. So, Okay. ito po ay dedicated sa engineer na nagplano and nag-design po ng El Deposito. So, yun nga po ay si Engineer Genaro Palacios na isa rin po Espanyol at dumating dito sa Pilipinas bilang second class engineer sa ilalim naman po ng Inspection General de Obras Publicas. So, yung mga assistant engineer niya po ay sina Engineer Saez, Engineer Parol, and Engineer Medeviela. So, sila po yung mga nakatulong niya, nakasama niya na mag-supervise and mag-administer po ng Manila Waterworks System Project hanggang po sa mula po dun sa pagbuo ng Carriedo Fountain, sa pag-inaugurate nito hanggang sa pag-expand po ng mismong Manila Waterworks Project sa mga sumunod na taon. Okay. Po. So, yung mga kasama ni Genaro is mga Pilipino na rin yun? Mga Espanyol Espanyol po pa sila. rin. And Okay. some of them unfortunately ay namatay na po before pa man nila ma-witness na nagwo-work na yung mga pinlano at sayang nidesign nila. naman. Okay. Yes po. So dito po ay makikita natin yung dalawang plano na sinuggest ni okay. Engineer Genaro Palacios. So ito po yung first plan na hindi siya na-approve. So first po kasi ang system na ito ay ginawa at yung tubig ay manggagaling po dito sa isang dam sa Montalban. Sa pinaka-highest point po dito sa Montalban at Okay. naagos po yung tubig dito papuntang San Juan del Monte or dito nga po yung Layo, El no? Deposito. Yes po. Layo. At saka na po siya dadaloy sa iba't ibang area ng Manila. So, Okay. bakit nga ba hindi siya na-approve? Dahil po yun sa dalawang reason. First po is yung budget. So, yung estimated cost po ng plano ito ay umabot ng
2,289,548. So itong system po na ito Dollar o ay peso? Peso po. Peso. So sinuggest po ito ni Engineer Palacios noong 1869. So kung i-convert nyo po, nasa billion na po ang yung katumbas nyo. 1869? Yes po. Malaking pera na ng 2 million. And isa pa po, yung pangalawang reason po kaya hindi rin po siya na-approve ay dahil sa, kumbaga, worries din po ng mga engineer dahil yung area po dito ay may risk po ng mga natural calamities gaya ng earthquake and strong typhoon. So yung structure po na nabubuuin nila gaya ng mga aqueducts, mga line pipes ay masisira po. Kaya hindi rin, yung risk po ay nandoon din talaga. So talagang hindi siya ma-approve. So dito mga po nyo, makikita nyo, ayan. So ito yung sinasabi ni Miss Sheila na way, na daan. Ayan, yung may red na yan. Papunta dun sa, dito, sa imbakan ng tubig. So malayo, sobrang layo. Pero marami daw masasagasaan, masisira, kaya hindi na siguro talaga ituloy. So, okay, thank you very much for that, Ms. Sheila. Ito naman? So, ito po yung alternative plan na dinesign ni Engineer Genaro Palacios na later on ay ito po yung na-implement and natangkap. Okay. So, yung water source po naman dito ay San Mateo River or ngayon ay... So, naiba naman. Ngayon ay tinatawag ng Marikina River. okay. So, dadaloy po yun dito sa isang pumping station sa Santolan. And since mas mataas na lugar po yung San Juan del Monte or yung El Deposito, ay kinakailangan po na ipump siya. Pataas. Ang mga gamit po sa pumping station ay mga steam engines. Yes. Yan. And then may another pump station po dito malapit sa El Deposito na tutulong naman na higupin yung tubig pataas. Okay. And since mas mababa po yung lugar ng Maynila kaysa sa San Juan del Monte, ay natural force na lamang po ng gravity ay bababa na yung Babagsak tubig. na lang yung tubig. So, ang entry point po ng tubig ay dito sa Sampaloc at saka po kakalat na sa iba't ibang districts, primary po sa Santa Cruz, Binondo, and Quiapo. And ayun nga po, yung mga outlet ng water ay yung mga water fountains and public water hydrants. Okay, so maganda to kasi talagang from dito ipunin lang siya. Then, babagsak na lang siya ng kusa doon sa may kabuong kamay nila. Yes. So, maganda. So, ito approve talaga to. Yes pa, ito yung na na-approve. po yung ginamit nila. Which is until now, Sa ngayon po, hindi na po hindi na siya talaga. nagpa-function. Hindi nagpa-function. Yes po. Okay. So, thank you. So, saan sunod natin? So, dito po tayo sa gitna kung nasaan yung Ayan. scale model po ng Pinaglabanan Shrine Complex. So, nandoon po yung San Juan City Hall, yung Museo ng Katipunan, at ito pong building kung nasaan yung museum ngayon, tinatawag po siyang Casa de Servicios. So, yan po ay nagsilbing opisina ng mga engineer at mga employee before ng El Deposito. And kung makikita naman po natin doon, yung centerpiece po ng Pinaglabanan Shrine ay yung monument na tinatawag na diwa ng pinaglabanan or spirit of pinaglabanan na ginawa po ng sculptor na si Eduardo Castrillo. Okay. So kung makikita po ninyo, ito yung ibabaw ng pinaglabanan shrine and yung sa ilalim po niya ay yung kabuuan ng El Deposito. Sa ilalim siya. Yes po. Okay. So, matanong ko lang yung salitang pinaglabanan para sa mga natin. Bakit tinawag na pinaglabanan yung lugar niyo? So, basically, ano lang po talaga siya, from the word na may naglaban talaga dito sa area na ng yan. pinaglabanan. Kaya, Okay, pinaglabanan kaya shrine So, po. Ayan po. And literal na pinaglabanan talaga. ayan. So, dagdag ko lang din po, since yung budget nga doon ay 2 million. So, yung pagpapagawa dito, sa plan na ito, kasama po yung buo ng Casa de Servicios ay nasa 850,000 pesos lamang po inabot nila. So, ganun din kalaki yung natipid nila dito sa pangalawang plano. Okay. So, maganda yung information na kuha natin ngayon. So, talagang napaka-historical. So, dito naman, ano naman to? Ayan po yung na-explain ni Sheila kanina na Casa de Servicios po. Okay. Yung old building po na siyang ginamit ng mga engineers and other employees po ng El Deposito. Well, dito po sa kabilang side, ito naman po yung mga materials, constructional materials na ginamit before. Kasama po siya sa mga nahukay during excavation po. So, ito mga original piece na to, nahukay na lang to. Pieces po iyan. Grabe, no? Some of the materials po ay locally found, pero may mga iba din po na imported. Katulad po nung coal and nung hydraulic cement, mostly po sila ay imported from Australia, Hong Kong, and Singapore po. Okay. While yung bato po and yung bricks and limes, ayun po ay galing sa, itong bato sa May Kawayan, Bulacan po, yung bricks and limes po ay galing sa Binangonan, Rizal po. Okay, so dito makikita nyo, ayan o. Talaga yung piraso ng mga bakal, so tinatabi talaga nila for sample. Napaka-importante nito para alam natin kung ano ba yung ginamit na materyales noong unang panahon. So, saan ang sunod natin?
So, gallery 3 na po. Okay, gallery 3 na tayo. Malapit na tayo matapos. So, Pasensya na kayo, medyo mahaba yung vlog natin ngayon kasi ayaw nating magkaroon ng information na mawala dito sa na alam nating history. So ano naman ito? So, ang una po natin makikita dito ay itong miniature model po ng monument na Spirit of Pinaglabanan na ginawa nga po ni Eduardo Castrillo. So, itong tatlong figure po sa base ay sinisimbolize po niya ay death, suffering, and despair. Wow. While itong standing figure naman po ay nagsisimbolize sa unbreakable or undying spirit po ng resistance, Filipino resistance against the colonial powers po. Since ayun nga po dahil po sa war. So, ginawa ito bilang para i-commemorate po yung mga nagbuwis ng buhay ng mga Katipuneros noong sa labanan sa San Juan del Monte po. So napakahalaga pala ng lugar na ito talaga, no? Kasi imagine mo, dito naglaban talaga yung mga Katipunero. At yan, ito nga, simbolo na sinabi ni Miss Sheila. So tara, dito sa kabila tayo. Dito po is, ito naman po yung timeline ng El Deposito mula sa labanan sa San Juan del Monte hanggang sa establishment po nitong museum. So, yung labanan sa San Juan del Monte po ay naganap noong 1896. So, it was the first attempt po ng mga revolutionary Filipinos na mag-revolt against the Spaniards. Okay. So, tinry po nilang kunin yung control dito sa El Deposito. Unfortunately, heavily guarded po ito by the Spaniards. So, hindi po sila nagtagumpay. Then, they tried again po noong 1898. By June 1898, instead po nakuha ay naunahin nitong El Deposito. Ang inuna po nila ay yung pumping station sa Santolan. Okay. So, yung in-explain kanina ni Miss Sheila. Yes po. So, Okay. nung nakuha po nila yung pumping station, nawala na po ng supply ng tubig dito sa San Juan del Monte or sa El Deposito kasi nga po, kinakailangan ipampapataas yung tubig. Pinatigil nila. Yes po, papuntang Okay. El Deposito. So, that was a nice move po from the revolutionary Filipinos. Maganda yung diskarte, no? Kung isipin nyo, parang na-imagine ko yung kinukwento ni Miss Geraldine na hindi nila kayang pasukin yung mismong pinutol nila yung pangangailangan ng mga Espanyol, ano? Yes po. Okay. Since mainly nga po ang sinusupply ng tubig ay yung Maynila kung nasaan po ang central government ng Spanish dito sa Philippines before, malaking kawalan po sa kanila yung supply ng tubig. Oo, syempre. So, by the following one po, by the same year, under po sa leadership ni Colonel Antonio Montenegro, nakuha na po ng mga revolutionary Filipinos itong El Deposito po. Okay, siya yung namuno. Yes po, siya po yung nag-lead. Isa po siya sa mga, kasi po 'di ba ang KKK before is per region ang may leader sila. So Leader isa po per siya leader. sa leader na dito na Namuno. during Okay. labanan sa San Juan So, del hindi ko Monte. masyadong kilala to, ngayon ko lang narinig. Colonel Antonio Montenegro. So, may tuturing din na isa siyang bayani kasi kung di dahil sa kanya, kuha yung lugar nila dito sa San Juan. So, ano naman itong mga litratong Yes ito? po. So sa kamaang palad po, kung nakuha ng mga Pilipino yung El Deposito noong 1898, by the following year po, 1899, siya naman pong pagdating ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. Okay. So, ang ginawa po ng mga Amerikano, inuna naman po nilang kuhanin itong El Deposito para po maibalik yung supply ng tubig sa Kamaynilaan. So, after po nilang makuha yung El Deposito, inatake din po nila yung Santolan pumping station. Tapos, sa Santolan pumping station po, naglagay po sila ng mga trenches doon and nagstay sila until 1901 para po masigurado na wala nang Filipinong makakatapak doon sa area na yun or hindi na makababawi ng Filipino yung pumping stations from there. Ito po is an actual image ng mga rectangular vents po ng reservoir before. So, kung makikita nyo po, heavily guided po siya ng Amerikano. So, para rin po masigurado Original na... photo to? Yes po, original photo po. Imagine, ito talagang itsura. Okay, maganda talaga. Makikita mo talaga dito pa lang from the picture. Correction po. It was a copy of the original photo. Okay, pero still, Yan po yung original image. Original image. Okay. So ito, ba't may mga taong Ito nakahiga? po, ayan po is an actual image of mga bangkay po ng Filipino revolutionaries na namatay dito mismo sa Carriedo Waterworks during Philippine-American War po. Ito naman, original image din to. Apo. Wow. Imagine nyo, ito, tingnan nyo mabuti mga kamonyo. Dito makikita natin yung kabayanihan at paghihirap ng ating mga sinuunang Pilipino. Yan, makikita nyo mabuti. Ito yung mga Amerikano, tama? Amerikano, no? Yes po. Ito yung mga Pilipino natin, mga nakahiga, mga bangkay, at mukhang naguhukay para sa libingan nila. Ganyan sila katapang, hanggang mamatay talaga.
Wow. So ito naman, So by 1903 po nagsilbering headquarters ng iba't ibang division ng US Army itong old building, yung Casa de Servicios po. And then po sa picture na yan is nagwawagayway sila ng American flag sa old building. okay. Ito nga, yan Ito yung American flag. Medyo black and white lang, kaya hindi Black and masyado white makita. Pero still, na-recognize natin siya as American flag, okay? Then by 1908 po, dito po formally nag-stop yung paggamit ng El Deposito as the main water 19 supply ano? po. 1908 po. 1908, Yes po, okay. as the main water supply po dito sa Maynila. Pinalitan po nila kasi ang claim po ng Americans is first, contaminated na daw po yung tubig na nanggagaling sa Marikina or sa San Mateo River. Okay. So, naghanap po sila ng panibagong water source. Ito naman po, ito po yung Wawa Dam or sa Montalban, yes, Rizal. In accordance naman po, kung maalala nyo yung unang plano ni Genaro Palacios, ang tama. original po na pagkukunan ng kukunin. tubig dapat ay Wawa Dam. Oo. Ito po, na-implement po siya ng Americans. So, na-approve din. Na In-approve ng Americans na Amerikano. po kasi siya. Okay, Kasi hindi na po siya during Spanish period. Okay. So another reason po is hindi na daw po sapat yung supply ng tubig na nakukuha mula sa Marikina River para sa lumalaking populasyon ng Kamaynilaan. Okay. Pero during this time po, ang pinalitan pa lang po nila ay water source. Pero yung mga water pipes and reservoir, nagamit pa din po. Ganun pa rin Yes talaga. po. Okay. So, ito na ang picture naman ito. Yan po, natin. by 1911, it was the peak of tuberculosis naman po dito sa Philippines. Yung old building po, since hindi na nga po siya nagagamit, ginawa po siyang isolation area for TB patients. Ito po ay actual image after ng theater play ng TB patients na ang tema po ay kaaway natin ng tuberculosis. Okay. Wherein sila lang din po yung allowed manood dahil before po ang TB ay nakakahaba at wala pa pong cure. Gumawa sila ng TV show, pero sila lang nanonood talaga. Ang Filipino Okay. humor na lang din po Oo nga, siguro. sa bagay, siguro nga. So, ito naman, mukhang basura, no? Ito po, sa original structure po ng El Deposito or ng underground reservoir, wala po siyang tunnel. Ang nagkukay po netong tunnel na to is yung mga Americans. Okay. So, ito pong part na to ng tunnel is namimit nyo na po yung main road ng pinaglabanan sa labas po. So, ang main purpose po ng mga Americans kung bakit nila yung hinukay is para po i-drain yung natitirang tubig kasi nga po hindi na nila ito Na-stuck, ginagamit ano? as water reservoir before. Dinrain po nila yung tubig tapos ginamit po nila yung underground bilang kampo militar po. Tapos, ginamit din po nila yung bilang tambakan ng armas po nila. Okay, so dito nagsisimula na after shot imbakan ng tubig, naging tambakan na taguan ng mga Amerikano, no? Tama? Yes, Amerikano ba yung naunang gumawa Yes, nito? Americans po. Kasi nakuha nila sa Espanya, no? Okay, so ito naman, So, ito Ayan, po, by mukhang ano to? 1942, ito naman po yung pagdating ng mga Japanese dito sa Apo na, Philippines. okay. Yes po, nakuha po nila yung El Deposito and ang ginawa naman po nila sa underground is ginawa po nilang ammunition dump. And by this time po, dito po nag-umpisang mag-serve yung El Deposito as basurahan po. Oh, Kasi lahat po ng mga gamit na bala and barrel ay tinatapon po nila sa ilalim or sa underground reservoir po. Naglast po siya until 1945 pero by February 1945 po nabawi po ng mga Americans yung El Deposito sa kamay ng mga Japanese pero ayun rin po yung nag-cause ng pagkasira ng old building kasi nga po ideal po para sa mga Americans na unahin itong El Deposito gawa nga po na ito yung naging imbakan ng armas ng mga Japanese. tama. So kapag wala po silang armas, malaking kawalan na po yun para sa mga Japanese. So, ano lang to, inimbakan lang, hindi ba siya tinaguan or ng mga Hapon? Talagang tinatapon Naging na lang both siya. po, naging kampo militar po and Okay. imbakan po ng Ayun. armas. So, imagine nyo, from imbakan ng tubig, naging Imbakan ng armas. imbakan ng armas. Yung sa ilalim ng lupa yung tunnel na nandun yung mga tubig na dating ginagamit ng mga tao sa buong Kamaynilaan. Then Okay. 10 years after po ng World War II, by 1955 po, doon naman po nabuo yung Nawasa. Okay. So after since then po, lahat po ng mga nagawang waterworks and even yung El Deposito po, napunta po sila sa pamamahala ng Nawasa. Mm-mm. Unfortunately po, during this
yung ito pong El Deposito, yung upper ground po ay naging area na lang for informal settlers, and yung underground po ay naging tambakan na lang ng basura ng mga taga San Juan po. Okay. So by 1957 po, nabuo naman po yung Pinaglabanan Commemorative Commission. Sila naman po yung inatasang mamahala para sa pagbibigay galang and pugay para nga po sa mga nagbuwis ng buhay dito sa labanan sa San Juan del Monte. And sila rin po yung komisyon na pumili ng El Deposito or ng San Juan bilang maging lokasyon po nitong diwa ng pinaglabanan. Ito po yung monument na in-explain naman ni Sheila kanina na nagbibigay pugay po sa mga nag-risk ng buhay nila dito sa labanan. So ito nga po ay dito na rin itinayo ng 1973 na open na po siya sa public. Alright, so maganda yung istorya, no? Talagang ngayon para tayong nanonood ng pelikula sa istorya nitong mga intern na talagang halos alam nila yung istorya ng dito El Deposito. Napakaganda kasi kung tutingnan nyo mabuti, para siyang ordinaryong tambakan ng tubig pero malaki pala yung involvement niya sa ating kasaysayan kung paano ito nasakop ng Amerikano at ng Hapon, and then nakalaya tayo sa kanila. Okay, sige tuloy natin. Ano pa to? So, by year 2000 po, gaya po nung nabanggit ko kanina, naging area na po ng informal settlers tong upper ground. Oo. So, yung LGU po ng San Juan, by year 2000, nagkaroon po sila ng parang clearing operation. Ipinalinis po nila yung upper ground. And doon po nila umpisang pinagawang park yung taas. So, ito na to. Yes po. Ito po yung actual na may mga informal settlers pa po Dati, nakatira. ito yung Yes dati. po. And yung underground po, tinry din po nilang ipalinis kahit papaano, and ginawa po nilang firing range. Pero hindi po siya nagtagal kasi po marami pong complaints na marami daw pong ahas and daga sa ilalim. Gawa nga po na tambakan naman po kasi ng basura. Sige, Miss Geraldine. Ano pa to? 2050 na. Okay. Yes. So by 2015 po, nag-umpisa na or nagkaroon na ng initiative yung National Historical Commission of the Philippines na Okay. ipahukay po yung underground. Natabunan talaga siya. Yes po, napuno po talaga siya ng basura. Kaso po na-force po sila na ipahinto yung program kasi po naka-receive sila ng mga complaints na naging cause daw po yun ng mas mabilis na pagbaha dito sa area. Especially during rainy season. Kasi nakakapaano na yung tubig, Yes papasok sa kanila. So parang dati nakakatulong, Ngayon sa halip na okay naman kahit ang katambak, naging cause pa ng pagbaha. yes po. So, Ito, 2016 na to. yes, ito po, by 2016, nagkaroon po ng study, yung UP Archaeological Studies Program dito. Ito. Sila po yung nagpasimula niyan. Yun po yung paghukay nila sa ilalim. And yung study po na yan, isa po siya sa nakapagpatibay ng hangarin ng NHEP and ng LGU ng San Juan na muli po mabuksan sa public yung underground. Kasi nga po, malaki po yung naging role niya sa kasaysayan natin and sa history ng waterworks dito sa Maynila. So, by 2018 po, nagsimula po uli yung NHCP tsaka LGU ng San Juan na ipalinis yung underground. And by February 2019 po, na-open na po sa public itong museum po. Okay, so ito recap lang to nung history nung itong El Deposito. And mamaya papasukin natin para maipakita namin sa inyo kung ano ba yung totoong itsura nung kinukwento sa atin itong Mas Geraldine. At ito may picture dito, pero mamaya makita natin ng malapitan kung ano itsura nung tunnel dito. So okay, ano naman itong isa na to? Yan Parang po, umpisa yung na, no? construction nitong El Deposito na mismo. yung museum po. Museum na, okay. Binatay po yung itsura ng building sa old building po sa Casa de Servicios po. Okay, hindi lang siya basta tinayo, ano? Yes. Meron talagang ano. Okay. So So dito likod naman sa po, kabila. ayun po yung mga excavated materials from UP Archaeological Studies Program. Mainly po sa shelves na to ay from contemporary period. Sa kabila naman po ay mga ginamit during American period po. Okay, so ito mga kabayan, tingnan natin dito. So dito makikita mo yung mga nahukay sa mismong El Deposito, no, Yes, sa ilalim. underground. Underground siya. So may mga porselana, may mga bote, yan parang lalagyan pa ata ng Vicks yung isa na yun. Lumang bote. Tapos ito mga bakal, mga lumang bakal. Yan ito, buto. Buto ng hayop. Hayop siya, hindi tao. Okay, so buto ng hayop pala to. Ayan, mga grabe, Marcos Lopez, sinauna talaga. Pepsi, ayan, alam natin, napakatagal na ng Pepsi Cola yan. Meron silang nahukay na Pepsi. Ayan, so makikita natin dito, napakaganda ng mga masarap makakita ng mga, mga sinuunang bagay na imagine mo na, there exist before. As of now, hindi natin makikita. Pero buti na lang, may mga ganitong museo na dito natin sila makikita na still, andito pa rin. Yan. Makikita natin siya, mga bakal, luma. So ano to, parang lumang, ano ba to? Sa ilaw ba siya? O parang, arenola ba? Okay, sige. So, after ito, saan ang sunod natin? Sa underground. Underground na. Okay, so yun ang mas exciting sa akin.
gusto kong makita yung pinakailalim talaga kung ano yung tsura. So tara, puntahan natin. So mga kaponyo, after nating mapasok at maikot yung museo kung saan nalaman natin ang history nitong El Deposito, pupuntahan natin yung loob ng tunnel. At dito makikita natin yung actual na itsura ng El Deposito. So samahan nyo kami para malaman natin kung ano ba yung itsura ng loob ng tunnel na to at malaman natin kung ano ba bang istorya ang malalaman natin na sasabihin sa atin ni Miss Sheila. So tara, punta natin. Okay, Miss Sheila, punta na tayo. Tara, let's go. Wow. Medyo madilim. Wow. So, yung tunnel, ano yung expected na makikita natin dito sa loob ng tunnel, Miss Sheila? So, pinakauna po natin makikita ay yung tunnel, yung tinatawag po siyang main galleries. And sa mga nasa side po niya ay mga smaller galleries naman po siya. Okay. And then, ayan po yung ginawang pathway ng NHCP para po ma-explore yung mga nahukay ng part. Okay. Pero as of now, itong mga nakikita natin dito ngayon, yung mga pader, originally pa talaga yan? Original structure po siya. Wala pang dinadagdag na semento or wala anything. Wow, ganda. So dito mga po nyo makita nyo, bago tayo magtuloy dun sa mismong tunnel, ito pa lang makikita nyo na talaga, napakalaki nitong lugar na to. Ayan, so dito meron sa kabilang side din, kamis din talaga. So tara. Pero yung ano na to, yung daan na to, hanggang dyan lang talaga siya. Bali, 150 meters po yung nahukay ng NHCP, pero ang malalakaran lang po natin ngayon ay nasa 40 meters lang. Okay. Wow. Maganda. Diretso lang po. Okay, so ito mga kaponyo, yan. Dito tayo papasok. Ito yung ginawa nilang example na daan lang, no? Parang ano lang, para madaanan lang na tao para makapasok. Kasi yung ilalim, kaya ginawa ng daan kasi talagang malalim ba yung tubig? Hindi naman po. Ayun lang din po yung pinaka-ground. Alright. So originally made talaga, ito, wala pa rin ang nababago. Wala po. Ganito pa rin Original talaga. structure po siya. Since gusto po talagang i-preserve ng NHCP yung original na structure ng El Deposito. Alright. So tara. So pasukin natin, tingnan natin kung hanggang saan yung makikita natin sa loob ng tunnel na to. So which is ito yung pinagtaguan din ng mga Hapon at saka Amerikano na talagang posible talaga na pagtaguan kasi napakaganda naman talaga. Talagang sila. Okay. Maluwang pala siya, no? Maganda, maganda. Pero as of now, wala pang binabago rito. Hindi ito lang talagang ginawa nila Yes ng po, daanan. ito lang po talaga yung inad nila, yung pathway, para nga po ma-explore ng mga taong bumibisita rito. Okay. So yung mga nakita natin doon ng mga ammunition, mga gamit ng mga Amerikano at mga Hapon, dito pa siya nakuha? Yes po, Nagbukas sila dito po sila mismo naghukay and sa other parts naman po na pinaglabanan. Pero nung unang panahon talaga ito, nung napabayaan is talagang tambak ng basura Yes ba? po, puro naging dump site po talaga siya, kaya ayun po, kailangan po matagal din po yung naging parang clearing operation po dito. Okay, so dito pala may hagdanan. So ito, Yan po yung fire exit. Oo. So yung butas po na kasi na yan, kaya po nalagyan ng fire exit ay yung hinukay na rin po siya ng mga Amerikano. And kaya nga po hindi possible na mai-extend itong pathway kasi kailangan din po ng fire exit kung itutuloy pa hanggang sa pinakadulo. Okay. Pero ayaw po kasi magbutas ng NHCP dahil gusto nga po nila ma-preserve yung structure, kaya as of now hanggang dito pa lang po talaga. so talaga yan yung original na fire exit talaga, wala nang iba. Yes po, ito lang po yung nag-isang fire exit. Okay. At least nakita natin. Oh, sayang ano? Sayang lang kasi yung daanan hindi ganun kahaba na ginawa. So hanggang dito lang yung ginawa. Pero dito makikita natin yung itsura, napakahaba. Gaano kahaba to? Yung nahukay po nila as of now, nasa 150 meters po. Pero itong pathway from that po ay nasa 40 meters pa lang. So possible, pag hinukay pa nila yun, Yes po, mas marami pa, mahaba pa talaga. Ganda. Para tayong nasa ibang dimensyon ng mundo ngayon. Pero kung titignan nyo mabuti, ano? Wow. Pero nung hinukay nila to, may idea hanggang saan yung basura, mataas ba? O... well, gaya po sa picture kanina, kailangan po nilang gumamit ng mga small boats dahil apaw po talaga yung So sa ngayon naman, hindi naman siya na umaapaw na. hindi naman po. So, may mga tumutulong po kapag malalakas yung ulan, pero may pumping or parang drainage system po silang inilagay. So, yung tubig po pag napapansin nila tumataas yung level, ay nire-release po nila sa highway yung tubig. Okay.
Maganda, maganda. So mga kaponyo, ayan. Ito na yung end ng daanan ng tao. So hanggang dito lang. Pero na-amaze ako dito. Kung makikita nyo, ewan ko kung makikita nyo, napakahaba pa at hindi pa pala tapos yung paghukay nitong tunnel na to. So sayang lang, hindi natin mapasok ng diretso kasi ito lang yung inaalaw na madaanan. Na-curious ako kung ano meron doon. Kung meron bang kakaibang meron tayong makikita doon. Pero ang haba. Sobrang laki. Ito natang isa sa pinakamahabang tunnel na ginawa nung panahon ng Espanyol. Napakaganda nito. OMG. Sayang lang, di natin mapasok ng ayos. So, Miss Sheila, yung structure nitong tunnel na to, saan sa gawa? So, hindi lang po common na cement and stone yung ginamit dito. So, ang mga ginamit po dito ay adobe, limestone, and mga yung volcanic tuff. Kaya po yung structure niya ay safe at matibay po compare po sa mga structure na ang ginagamit ay mga simpleng semento lamang. So, kaya niya pong ma-withstand yung mga malalakas na earthquakes and typhoons. Okay. So, talagang safe na safe. So, safe na safe pag pumunta kayo dito. Dahil yung materials na ginamit, yung talagang tested na matibay talaga, no? Okay. So, dahil sa mahamog, kita nyo mabuti dito, ayan, tinutubuan na rin ng mga, damo, mga algae, hindi natin malaman kung ano. Pero, ayan, dahil sa malamig dito, malamig naman talaga. Tsaka, unang-una, ito yung nakatulong sa atin dito, kung gusto nyo ikutin, ayan. Ito yung additional na lang siya, no? Ventilation, nilagay nila. So, maganda. Kung gusto nyo makakita ng kakaibang tunnel, ayan, ito yun, El Deposito. So ito yung sinasabi mong ventilation. Okay. So dito mga kaponyo, makita natin dito, ayan, merong taas. So bakit parang pader na yung nasa ibabaw, ano? Opo, tinakpan na po nila kasi tinakpan na? Yung maulan. Tumutulo. Okay. So ayan, makita natin dito may butas. Talagang kahanga-hanga yung pagkakagawa nito. Wow. So, as of now, dinadayo siya ng maraming kababayan natin, no? Talagang estimated nyo ilang yung mga tao pupunta rito sa isang araw? Per day po, madalas po maabot kami na nasa 100 plus. Pero if matumal naman po nasa 50 plus naman. Okay, at least talaga, no? Ayan, maganda rito. So ito, mga kaponyo yan, makita natin na yan. Yung structure nung pader nito ngayon, halatang halata pa rin na mano-mano to. Ayan, may bakas nung mga ginagamit nilang kiko para hukayin yung bato. Parang bato siya, no? Oo nga, bato. Hindi siya lupa na hinan talaga. Bato siya. Kasi yung ibang tunnel, makita mo, lupa lang na inukit. Pero ito, yun, halong bato na may parang adobe. Malamig semento. So, yun. So, yun yung tunnel, mga kaponyo, na dating imbakan ng tubig. Pero, unfortunately, naging historical siya kasi pagkatapos siyang maimbakan, dito nagtago yung mga Amerikano at mga Hapon. At naging kasama na rin siya sa ating kasaysayan, paglalaban ng Pilipino, Amerikano, Hapon, bago natin nakamit yung ating kasaysayan. So, bago natin tapos yung video na ito, gusto natin pasalamat kay Miss Sheila. Ayan, thank you very much, Miss Sheila, sa mga information na binigay mo sa amin. At marami kami natutunan. Siyempre, hindi lang kami, pati yung mga viewers natin na nanonood ngayon sa video natin. So, muli, maraming salamat sa inyo mga kaponyo. And meron na naman tayong panibagong tutunan sa isang makasaysayang lugar na tinatawag nilang El Deposito dito sa San Juan City. So mga kaponyo, kung nagustuhan nyo yung video na to na pinakita namin sa inyo, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa ating video para mas marami pa tayong magawang video. At syempre, magustuhan din at may pakita ni algorithm itong video natin. So muli, maraming salamat sa pagsama sa amin. Kita kasi tayo sa mga panibagong historical na lugar na ating hahanapin at ating pupuntahan.